At ang ibig sabihin din po niyan ay hindi pa natin alam kung alin dito yung para sa T1, T2, T3, T4, T5 at T6. Ganoon din ay hindi pa rin natin alam kung alin dito yung beginning winding at ending winding. Kaya yung tanong ng ating kaibigang electrician na gagana po ba ang 3-phase motor kung yung beginning winding at ending winding ay magkabaligtad? Ang sagot po natin magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial po natin ngayon ay part 2 po ito ng nauna nating video tutorial na paano i-konekta ang 6 leads out ng 3-phase motor na walang marking at tanging kulay lamang na red, yellow at blue ang naka-indicate dito. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng tutorial natin ito ay panoorin nyo po yan para magkaroon kayo ng idea kung paano. Okay po. Ngayon, sa tutorial po natin today ay bibigyang linaw natin ang ilang katanungan ng ating mga kaibigang electrician na nagtatanong. Paano anya master kung totally walang marking at kulay ang mga leads ng 3-phase motor? Katulad po ng makikita nyo dito sa ating drawing. Ito po ay isang submersible pump 3-phase motor na walang marking at walang color code ang mga leads nito. At bibigyan din po nating linaw ang katanungan ng isa pa nating kaibigang electrician na ang tanong po niya ay tatakbo po ba ang motor kahit magkabaligtad ang mga leads nito? So ang ibig sabihin po ng ating kaibigang electrician na nagtatanong ay kahit ba magkabaligtad ang beginning at ending ng motor winding leads ay gagana po ba ito? So sa video tutorial po natin ngayon ay bibigyang linaw po natin at sasagutin po natin ang katanungan yan. At ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay based on my own experience na nangyari mismo sa field na ginagawan po namin. Kaya stay tuned lang po at panoorin ng buo para hindi nyo ma-miss ang mga importanteng bagay na dapat nyong malaman at matutunan. Okay po. Mayroon kaming submersible pump na ginagamit sa field pang-iga ng tubig sa clarifier. Katulad po ng submersible pump na ito na makikita nyo sa ating screen. At pinapagana po ito in Y delta configuration. And right after na maiga ang tubig sa loob ng clarifier ay ililipat po ito sa isa pang clarifier o sa iba pang clarifier para igahin ulit ang tubig. Binubuhat po ito ng crane to transfer from one clarifier to another clarifier. At minsan po isang araw ay hindi ito mapagana ng electrician na naka-assign dito sa clarifier. So sabi ng amo ko, tingnan ko kung ano ang problema. Pinuntahan ko po at sabi ng electrician na naka-assign doon ay hindi niya maikonekta ang cable ng pump sa control panel. Dahilan sa nawala ang marking nito at hindi niya alam kung alin ang tamang leads para ikonekta doon sa mga terminal point ng control panel. Sa loob po mismo ng control panel. At hindi niya malaman kung alin dito yung para sa T1, T2, T3, T4, T5 at T6. So ang ginawa ko po niyan nung time na yan ay kinausap ko po yung mechanical engineer na naka-assign dito sa clarifier. Kasi ang gusto ko po sana ay buksan itong top portion na ito ng submersible pump. Kasi sigurado po ako mayroon ditong marking sa loob. Hindi man T1, T2 o hanggang T6 ay mayroon itong UBW. Sure po yan. Pero hindi po siya pumayag. Kasi unang-una ang sabi niya ay nagmamadali sila. Kailangan ay mapagana kaagad ang submersible pump na ito. Pangalawa ay wala daw silang materyales. Kasi pag binuksan po ito, kailangan pagbalik ay lagyan ito ng shield or mechanical shield. So hindi na po ako nakipag-diskusyon sa mechanical engineer. Ang ginawa ko po dyan ay mabilisan lamang po kasi sabi nga po niya ay nagmamadali siya. So ang unang-unang ginawa ko po dyan ay katulad ng ipinaliwanag natin sa una nating video tutorial, kailangan ay hanapin muna natin kung alin yung magka-partner na leads dito para sa mga windings na ito. Okay po. Once na mahanap na po natin kung alin yung magka-partner by using ohmmeter, ay lagyan po natin yun ng tape. So, ang mangyayari po niyan ay tatlong bahagi ng may tape na tig-dalawa yung leads. Okay po.
Ngayon, pinagana ko po ang submersible pump na ito in Y connection by using the control panel. So bali ganito po ang ginawa ko. Panoorin nyo po mga kaibigan, mga ka-electrician, ang video tutorial natin ito para kung sakali na ma-encounter nyo ang ganitong problema sa field, lalo pat kung nagmamadali ang superior natin, ay mayroon na po kayong idea kung ano ang dapat na gawin. So uulitin ko po, after na malaman natin kung alin yung magkakapartner na leads dito po sa mga leads na ito na walang marking, ay kailangan po nating pagsamahin yung magkapartner na leads. Lagyan po natin ng tape katulad nito. At ang ibig sabihin din po niyan ay hindi pa natin alam kung alin dito yung para sa T1, T2, T3, T4, T5 at T6. Ganoon din ay hindi pa rin natin alam kung alin dito yung beginning winding at ending winding. At katulad din po ng sinabi ko kanina, ay pinagana ko po ang submersible pump na ito in Y connection by using the control panel na nasa field. So mayroon po akong ginawang drawing dito. Ito po yan. So ito po yung control panel natin na nasa field at nakadesign ito in Y delta reduced voltage starter. At ito naman yung submersible pump natin na connected in Y configuration. At mayroon din tayo ditong stop push button at start push button. So ang gagawin po natin dito ay susuplayan natin itong submersible pump na ito by pressing the start push button. Pagka-press po natin ito, mabilisan lang po mga kaibigan, mga ka-electrician. Sapagkat nung pinagana ko po ang submersible pump na yan ay nakaalalay po ang isa kong daliri dito sa stop push button. Kasi pagka-start ko po yan ay agad ko po itong i-stop. Okay po. So by pressing the start push button, mag-activate po ito, mag-i-energize itong main contactor. Masusuplayan po niya ito. And then yung electrician na naka-assign sa field ay nakaalalay naman po para tingnan kung umiikot itong submersible pump na ito. So once again, pagka-start ko po nito ay agad kong ipipress itong stop push button. At kapag mali po ang connection nitong mga leads na ito ay hindi po ito gagana. Ang mangyayari po niyan ay uugong po ito at pigil sa pag-ikot yung rotor nito. Kaya mabilisan lamang po ito. Pagka-start, press agad ang stop push button. So kapag siya po ay umugong at hindi umikot, ibig sabihin ay mayroong baligtad sa connection nitong windings na ito. Kaya yung tanong ng ating kaibigang electrician na gagana po ba ang 3-phase motor kung yung beginning winding at ending winding ay magkabaligtad? Ang sagot po natin dyan ay hindi po yan gagana sapagkat magkakaroon po ng opposing voltage or hindi magkakatugma yung winding polarity. So ang ginawa ko po nung time na yan ay pinagbaligtad ko po yung leads na ito. Itong leads na ito na connected dito sa star point na ito ay tinanggal ko at dito ko ikinonekta. At ito naman ay dito ko ikonekta. And then after nyan ay pinress ko po ulit itong start push button. Pagka-press ko po nyan ay kagad kong pinress ang stop push button. At kapag ito po ay hindi pa rin gumana, yun naman pong isang winding ang pagpapalitin natin. Let's say for example na pagpalit mo na ito naman ang gagawin mo. O kaya naman ay ito naman. So yung leads na ito, i-connect mo rito. At itong leads na ito ay i-connect mo rito. At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga ka-electrician, gagana na po ito. Kaya bali, 2 beses lamang na tayo ay magpapalit dito. Gagana na po yung submersible pump na yan. So pagka-press po ulit natin nitong start push button at umikot na ito, ay mamamarkahan na po natin ng tama ang bawat leads nitong winding na ito. So itong start point na yan, ibig sabihin ay ito yung 4, 5, 6 at ito naman pong leads na ito, ibig sabihin ay ito yung T1, T2, T3. Okay po. Ngayon, para mas lalo pa po nating maunawaan at maintindihan, lalo na yung winding polarity, ay puntahan po natin yung pinakaloob nito para makita natin kung ano ba yung nangyayari in between windings nitong phase A, phase B, and phase C. So mayroon po akong ginawang drawing dito. Papakita ko po sa inyo. So bali ito po yung diagram natin. Ang tawag po natin sa diagram na ito ay straight line diagram nitong winding connection ng 6 leads 3-phase motor. Sa diagram po na ito ay ito yung pinaka-winding. Nilagyan ko po ito ng letra na ABC para madali po nating ma-identify ang bawat full winding at mayroon tayo ditong 4 na A, 4 na B at 4 na C. Pull number 1, pull number 2,
pole number 3 at pole number 4. Na ang ibig sabihin po niyan ay 4 pole ang winding na ito ng motor. At sa diagram po natin ito ay makikita po natin itong mga arrow na ito. Na ito pong mga arrow na ito ang mas lalong magbibigay ng linaw sa atin na kapag ka mali ang connection between beginning and ending ay hindi po talaga gagana ang motor. Uugong lamang po ito at pigil sa pag-ikot ang rotor nito. So halimbawa po itong T1, ang kapartner na leads nito ay T4. So ito pong T1 ang beginning winding at ito naman pong T4 ang ending winding. Diniscuss na po natin ang beginning at ending winding sa pagmamarka natin ng mga motor leads dito po sa tutorial na yan. Kaya panoorin nyo po yan, tiyak na kayo po ay may matutunan. I-click nyo lamang po ang link sa description box below at ito ay mapapanood na po ninyo. Okay po. So once again, itong T1 ang beginning winding at ito naman pong T4 ang ending winding. So mapapansin nyo po ang position ng beginning winding base dito sa arrow ay clockwise. At ang position naman ng winding base dito sa arrow dito sa T4 ay counterclockwise. So kapag ka nagkamali tayo ng connection na itong T4 ay na-connect natin dito sa position ng T1 at itong T1 ay na-connect natin dito sa position ng T4, ang magiging arrow na po ng winding ay parehas na rin po rito sa dalawa niyang katabi na clockwise. Ganoon din po rito. Ang magiging arrow na po rito ay katulad na rin po nito na counterclockwise. Kaya hindi po talaga gagana o aandar ang motor. Uugong lamang po ito at ang rotor ay pigil sa kanyang pag-ikot. Okay po, kaya kailangan po nating baligtarin ang leads para tumama po ang connection natin at para umayon din po ang polarity ng bawat windings. Okay po. Ngayon, may isa pa po akong diagram na gusto kong ipakita sa inyo. Ganito rin po ang connection, lamang ito po ay nakapaikot ngayon. So ito pong diagram natin na ito ay straight line, ito naman po ay paikot. Kung ano po yung connection nito, ay ganun din po yung connection dito. Na dito po sa diagram natin ito ay makikita po talaga natin na itong mga winding na ito ay naka-rewind sa slot ng stator. Okay po. At ang bawat winding ay nakaposition mismo sa tamang slot nitong stator. So dito po mas malinaw na makikita natin na kapag ka nagkabaligtad yung beginning winding at saka yung ending winding ay magkakaroon po talaga ng reverse polarity at maging yung arrow niya, maging yung position ng pole, north pole, south pole ay magbabago. Kaya hindi po talaga ito aandar o gagana. So yung magnetic field, no, kung palalalimin pa po natin yung basic, yung theory nito, yung magnetic field between windings ay magkukontrahan. Kaya yung rotor po niyan ay pigil sa pag-ikot. At kahit hawakan natin yung rotor habang may supply ito, hindi po natin maiikot yon. Sapagkat ang mga windings po o ang connection between beginning and ending ay nasa maling position. So itatama po natin yon. Katulad ng ginawa natin sa nauna nating paliwanag. Okay po? Kaya kapag ka naitama na po natin, nalagyan na po natin ng tamang marka ang bawat leads ng 3-phase motor, ay ganito na po ang kalalabasan niya. Maiko-connecta na po natin yung bawat leads sa tamang terminal block niya na base sa design ng control panel. Okay po? So dito po muna natin tatapusin itong ating video tutorial na ito. At sana po ay may natutunan kayo sa tutorial nating ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-hit po ang subscribe button at paki-hit na rin po ang notification bell para ma-update kayong palagi sa bawat video na aking i-upload. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.